labas, kagagaling lang natin sa duty. So, happy Sunday everyone. Kasi Sunday ngayon, pero yun nga lang nag-duty ako. Parang may tumatawag. Saglit lang, sino kayo tumatawag? Si Ate Evelyn tumatawag, saglit lang. Hello, good morning. Tawag sa ate. Nakulubat na naman yung isang lumang cellphone. Itong lumang cellphone ko guys, ano na ito, 5 years old. Tawag si ate, ano kaya? So, good morning guys. Welcome to my vlog again guys. So, nandito tayo ngayon sa labas. So, hindi na ako magsisigaw ngayon kasi ayan, meron na tayong microphone at ilang beses ko na na-try tapos gumagana naman siya. So, hindi na ako kailangang lakasan yung boses ko kundi. Alam nyo, minsan sa totoo lang, kaya medyo sumisigaw ako magsalita kasi nasanay na ako mag-vlog na alam nyo yun na wala akong microphone na extra ng ganito. So, ngayon meron na. So, medyo inaano ko na yung boses ko. Medyo iniiba-iba ko na hindi na ako kailangang sumigaw. Kasi 'di ba minsan yung cellphone ko pag nagba-vlog ako nandoon malayo. So, kaya pasigaw-sigaw ako. So, kaya ito at buti na lang meron na tayong microphone, wireless microphone. So, dapat sana noon ko pa ito na binili kasi nga para mas maganda kasi pag yung boses, pag nagba-vlog tayo yung boses malinaw. Kaya alam nyo guys, ito pa, ayan yun din yun ngayon yung ano natin. Ilang minutes na lang ba? Okay. Wala pa namang nakalagay. Kasi puno na yung memory ko. So, tinitingnan ko kung gaano katagal bago bago matapos yung ano ko, kung gaano kahaba yung vlog ko ngayon. So, yun guys, yung magiging ano natin ngayon, ang saglit lang, titingnan ko lang yung mga nag-message kasi minsan sa trabaho ko rin importante. Minsan nagme-message yung amo ko or sila sa Pilipinas, yung pamilya natin sa Pilipinas. So, bakit hindi nagme-message si ate? Naman kasi nagme-message naman talaga yun eh. So kaya guys, ang magiging advice ko sa inyo, kayong mga bagong mga mga vlogger na nagba-vlog ngayon, alam niyo kung ako sa inyo, bumili na kayo nito sa totoo lang kasi napaka-importante na malinaw kung mag-vlog kayo. Malinaw kasi pag may ganito, sobrang linaw talaga yung boses niyo kaya mas nadadagdagan yung inyong viewers. At totoo pala, kasi ako palagi na lang iniisip ko palagi kasi sabi ko, okay na to, ganun. Hindi pala. Pag meron kang ganito, may microphone ka, talagang sobrang linaw ng boses mo. Tsaka nagaganahan yung mga viewers manood. Nagaganahan silang makinig kasi nga maganda yung yung boses malinaw. So kaya siyempre, mas maganda kung maganda rin yung sasabihin natin. Ibig sabihin, may respeto tayo sa mga sinasabi natin na kumbaga hindi tayo dapat magmura, hindi tayo dapat alam mo yun, yung nagagalit ng sobra-sobra. Kasi minsan nawawala rin sa totoo lang yung mga viewers kasi may mga karamihan naman kasi sa atin sa Pilipino, di ba? Nire-respeto natin yung bawat isa, yung ayaw nating sinusungitan. Tayo ganun, di ba? Yung kahit ako alam mo sa totoo lang, ayaw kong sinusungitan ako.
Tsaka ayaw na ayaw ko din na tinataasan ako ng boses. Kaya ang mga anak ko minsan may mga time na nakakalimutan din nila, nagtataas sila ng boses. So, ako rin nakakalimutan ko din na nagtataas ako ng boses. So, talagang pinapaalala din sa akin ng mga anak ko na, "Oh, ma, sumisigaw ka na," gano'n. So, kaya 'pag ako rin, kapag alam kong sumisigaw na yung kasama ko or mga anak ko, so sinasabi ko din. Kahit yung tatay ng anak ko, sinasabihan ko din na, "Oh, pasigaw ka na," gano'n. Kasi siyempre do'n nagsisimula yung alam mo na, 'di ba, yung diskusyon ta's minsan napapasama pa. So, mas maganda ingat sa ating 'di ba sabi nga nila is watch your words and watch your action. So, kaya nga minsan 'pag nag-uusap kami ng kapatid ko, kausap namin ng nanay namin, sabi ko sa kapatid ko, "Oh, ikaw naman ang dami ko ng sinabi." Ginaganon ko. Kasi nga naman totoo naman, 'di ba, pagka minsan nakakalimutan mo na na ang dami mo na palang sinabi tapos biglang 'di ba parang ano, nakakalimutan mo na. Hindi niya ako nakita ng kapitbahay. So, dumaan kasi yung kapitbahay namin nag-ano grabe, hindi yung kapitbahay namin kundi yung kakilala ko. Grabe yun guys, yung ano na yun, yung kapitbahay ni Lula na kakilala ko. Ano yun, pensyonado siya pero tingnan mo, sobrang lakas ng hangin ngayon sa labas. Pero nagbabike yun tapos naghahanap yun ng mga bote binibintay niya. Binibintay niya. Alam mo, pensyonado yan siya. Kasi karamihan sa mga pensyonado, 'di ba, wala na silang ginagawa, kumbaga meron silang monthly na ano na sweldo, pensyon nila tapos araw-araw wala na silang masyadong ginagawa kasi siguro yung mga apo nila malalayo sa kanila. Kung bisitahin man nila yung mga apo nila is isang beses sa isang linggo, 'di ba? So marami ka pa ring oras na wala kang ginagawa. So ang nangyayari, yung ibang mga pensyonado is naghahanap sila ng mapagbisihan nila. So yung iba naman kasi dito, marami naman talaga silang ginagawa kasi bukod pa sa mga apo nila, meron talaga silang trabaho na extra pa. Extra pa. So, kumbaga, pag pag talagang gusto mong magiging productive yung ano mo, yung iyong araw bilang pensyonado or bilang negosyante ka man or trabahador o kahit na anong kalagayan mo ngayon, kung gusto mo talagang kumita ka ng pera, gumawa ka talaga ng paraan. Kagaya niya, di ba? So, alam mo, gustong-gusto ko yung mga ganyang tao kasi at nakikita ko siya na minsan naninigarilyo, tapos minsan meron siyang parang yung kable, binabalatan niya yung kable tapos binibinta niya yung coffer na tinatawag doon, kofa sa the German. Tapos sa, di ba yung tanso? Tanso pala. Oo, tanso. Tapos binibinta niya yun. Yun din ang kwento niya sa akin nung last year. Kaya nga sabi ko, minsan guys, sa totoo lang, ang gayahin natin is yung mga taong masisipag. Yun ang gayahin natin. Huwag nating gayahin yung mga tsismusa at tsismuso. Kasi mga tsismusa at tsismusa, kahit saan meron yan. Hindi yan nawawala. Talagang meron niyang ganyan. Ngayon, ako naman, pag alam kong tsismusa yung tao, pinakikinggan ko ng gusto kung anong aral ba yung mapulot ko, ano yung hindi. So, ganun guys, dapat ganun yung palagi nating tinitingnan. Yung ano ba yung mapupulot natin dun sa mga chismosa. Pulutin lang natin yung mga magagandang sinasabi nila at yung hindi, itapon, di ba? Kumbaga, dinig dito, labas doon. So, ganun lang ang style nun para kumita tayo ng pera, di ba? So, ganun lang naman yung kailangan natin talagang kumita ng pera. So, ang importante is meron tayong pamalingki araw-araw, pampamalingki araw-araw, yan. Makashare tayo ng bills sa ating mga mahal sa buhay, sa asawa natin. Ang importante kasi doon makashare tayo ng bills, makabayad tayo ng bills. Number one,